Nay, ang bango po nito. Pwede po ba akong kumain pa? Para kay Amy, 5 taon na niyang hindi naririnig ang mga salitang iyon. Hindi lubos akalain ng inang Ingles na ang isang baon na iniabot ng kanyang kapitbahay na Pilipino ang babago sa buhay ng kanyang anak. Si Lily, 8 taong gulang, ay laging walang ganang kumain, mayroong egzema at hika, bawat kainan ay tila isang labanan. Ngunit ng araw na iyon, nang kumatok ang kapitbahay na Pilipino dala-dala ang isang lalagyan ng pagkain, nagsimulang magbago ang lahat. Ngayon, pakinggan natin ang kwento ni Amy at tunghayan kung paano lumikha ng isang himala ang pagkaing Pilipino na tumawid sa iba't ibang kultura. Ako si Amy, 40 taong gulang, nakatira sa isang maliit na nayon sa Hampshire, sa timog ng Inglaterra. Isang oras na biyahe sa tren mula sa London, ito ay isang tahimik at payapang lugar. Dati akong guro sa elementarya, ngunit mula nang magkaroon ng mga problema sa kalusugan ang aking anak na si Lily, huminto ako sa pagtatrabaho upang maging isang full-time na ina. Ibinibigay ang lahat ng oras ko sa pag-aalaga sa pamilya at kay Lily. Ang aking asawa ay isang abogadong nagtatrabaho sa isang lokal na law firm at abala palagi. Kami ay isang tipikal na pamilyang Ingles. Ako ang bahala sa bahay at sa anak namin, habang siya naman ang kumikita para sa pamilya. Ang aming anak na si Lily ay 8 taong gulang na. Mas maliit at payat siya kumpara sa mga kaedad niya. Noong una, inakala kong namana lang niya ito, ngunit pagkatapos niyang mag-1 taon, nagsimulang mamula at maging magaspang ang kanyang balat. Doon ko nalaman na ito ay atopic dermatitis. Di nagtagal, sinamahan pa ito ng hika. Madalas siyang hindi makatulog sa gabi dahil sa ubo. Kahit kaunting takbo lang sa palaruan ay hinihingal na siya at kailangang umupo para magpahinga. Iminungkahi ng doktor na baguhin namin ang kanyang dieta. Sinubukan kong gumamit ng mga organikong sangkap at sinubukan ko rin gumawa ng mga paborito ni Lily tulad ng macarons at french fries. Ngunit walang gaanong epekto. Ang pinakamatinding sakit ng ulo ay ang ayaw ni Liling kumain. Sa tuwing oras ng pagkain, para kaming nasa isang giyera. Titingnan lang niya ang pagkain at kukunot na ang noo. Pipilitin niyang kumain ng ilang subok at itutulak ito ng tubig. Paminsan-minsan, interesado siya sa matatamis na tinapay o biskwit, ngunit ang normal na 3 beses na pagkain ay isang malaking pasakit para sa kanya. Palagi akong nag-aalala sa timbang ni Lily. Mas maliit din siya kumpara sa mga kaedad niya. Sa tuwing nakikita ko siyang ganito, sinisisi ko ang aking sarili. Unti-unti, ang oras ng pagkain ay naging isang sandali na pareho naming iniiwasan. Nang maging mas abala ang aking asawa at kailangan ng umalis ng maaga, mas marami kaming oras ni Lily sa bahay. Ang paulit-ulit na araw ay nagdulot sa akin ng pagiging sensitibo kahit sa maliliit na bagay. Kapag iniiwan na naman ni Lily ang kanyang pagkain, hindi lang ako nadidismaya, minsan ay nagagalit pa ako. Minsan, hindi ko napigilang sabihin, bakit ba ang pihikan mo? Araw-araw nagpapakahirap si Mami na maghanda para sa iyo. Alam kong nakakasakit ang mga salitang ito, ngunit pagod na rin ako sa araw-araw na sitwasyon. Sa panahong iyon, may bagong kapitbahay na lumipat sa tabi namin. Karamihan sa mga residente sa aming komunidad ay matagal nang nakatira dito, kaya kapag may bagong dating, mabilis itong kumakalat. Sabi nila, isang pamilyang Asyano daw. Lahat ay interesado, ngunit sa totoo lang wala akong lakas na alalahanin pa iyon. Ang pagharap sa problema sa pagkain ni Lily ay sapat na para ubusin ang aking lakas. Isang hapon, ilang araw ang lumipas, may tumunog sa aming pinto. Binuksan ko ito at isang babaeng hindi ko kilala na may malawak na ngiti ang nakatayo roon. Sabi niya, "Hello, ako si Elena Reyes, ang bago ninyong kapitbahay. Nais ko lang magpakilala." Kasama niya ang isang batang babae na mukhang mga 10 taong gulang at may dala siyang maayos na nakabalot na mga lalagyan ng pagkain. Sabi ni Elena, ito ay adobo at pansit bihon na niluto namin. At ito naman ay ginataang bilo-bilo, isang panghimagas na karaniwan sa Pilipinas. Medyo natigilan ako ngunit magalang na nagpasalamat at tinanggap ang pagkain. Mainit-init pa ang lalagyan at mayaman ang amoy nito, ngunit hindi ito nakakairita. Sa totoo lang, ang naisip ko ay, hindi kaya ito masyadong maalat? Makakain kaya ito ni Lily? Kaya inilagay ko ang lalagyan sa isang sulok ng kusina at inihanda ang karaniwang toast para kay Lily. Ngunit laking gulat ko, itinuro ni Lily ang mga lalagyan at nagtanong, "Nay, ano po iyan?" Napahinto ako sandali dahil matagal na talagang hindi nagpakita ng interes si Lily sa amoy ng pagkain. Sinabi ko sa kanya na bigay ito ng aming bagong kapitbahay, isang pagkaing Pilipino.
Sabi ni Lily, pwede ko po bang tikman? Kumuha si Lily ng isang kutsara ng ginataang bilo-bilo. Pagkasubo niya, bigla siyang ngumiti at sinabing, ang kunat at sarap po, medyo matamis, pwede po ba ulit? Nang araw na iyon, kumain si Lily ng maraming bilo-bilo at tinikman din ang pansik bihon gamit ang tinidor. Habang ngumunguya, sabi niya, kakaiba po ang texture nito, malambot at masarap. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Inilapit ko pa ang lalagyan sa kanya. Sa huli, mas marami ang nakain ni Lily kaysa sa karaniwan. Sa gabi, kapansin-pansin din na nabawasan ang kanyang pag-ubo. Pareho akong nagulat at natuwa. Halos hindi ako makatulog sa gabing iyon. Mula noon, hindi maalis sa isip ko ang mga pagkaing iyon. Ano ang nag-udyok kay Lily na kumain? Anong sikreto ang nakatago sa mga pagkaing iyon? Kasabay nito, nahihiya ako dahil hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos kay Elena. Kinabukasan, pinainit ko ang oven at buong pusong nag-bake ng aming paboritong scones. Nang mapuno ng amoy ng bagong lutong tinapay ang buong bahay, inilagay ko ang mainit na scones sa isang basket at maingat na naglakad papunta sa kabilang bahay. Sinabi ko kay Elena, maraming salamat sa pagkain kahapon. Matagal na mula noong huling kumain ng masaya ang anak ko. Ito ay scones na madalas naming gawin. Sana magustuhan mo. Doon nagsimula ang aming pag-uusap. Ito'y naging isang malaking pagbabago sa aking buhay at nagbukas ng pinto sa mundo ng Pilipinas at ng kanilang pagkain. Ang maliit na pagkikitang ito ay ganap na babaguhin ang buhay ng aking anak at pati na rin ang sa akin. Akala ko noong una ay panandali ang pagkagusto lang, ngunit hindi nawala ang interes ni Lily sa mga pagkaing Pilipino. Isang araw, kusa siyang umupo sa hapagkainan at naghintay. May isang pagkakataon pa na kumuha siya ng maliit na mangkok at sinabing, Nay, pahingi pa po ng kaunti, hindi ko ito maisip na mangyayari noon. Dati, isang subo lang ay iiling na si Lily at sasabihing wala siyang gana. Ngayon, ganito na siya. Hindi ka pani-paniwala. Hindi ako sigurado kung ano ang dahilan ng pagbabago ng gana ni Lily, ngunit sigurado akong ang mga lutuing Pilipino ang naging simula nito. Ang mga hindi pamilyar na putahe na dala ni Elena ang manamis-namis at maalat na adobo, ang pansit bihon na parang manipis na salamin, at ang malambot at makunat na ginataang bilo-bilo ay tila nag-iwan ng espesyal na marka sa puso ni Lily. Nagsimula akong magtaka kung bakit hindi tinanggihan ni Lily ang mga pagkaing ito. Bakit palagi niyang isinasara ang kanyang puso sa ibang pagkain? Ngunit handa siyang buksan ito para sa mga lutuing Pilipino. Nagpasya akong alamin ang sikreto. Sa panahong ito, ilang beses na kaming nagkita ni Elena at nagbatian. Mula nung nagbigay ako ng scones, dinadala na namin ang aming mga anak sa bahay ng isa't isa. Lakas loob akong nagtanong kay Elena, kung okay lang sa iyo, pwede mo ba akong turuan kung paano lutuin ang mga iyon? Agad na pumayag si Elena. Nang hapong iyon, sabay kaming pumunta sa isang Asian market para bumili ng mga sangkap. Nakakita ako ng maraming bagay na hindi ko pa nakikita dati. Bote-boteng toyo at suka, patis at mga sariwang gulay tulad ng sitaw at kangkong. Walang tigil akong nagtatanong, ano ito? Ano ang lasa nito? Matiyagang ipinaliwanag ni Elena ang lahat. Pagkatapos mamili, umuwi kami at sabay na gumawa ng lumpiang sariwa. Sa ibabaw ng pambalot ay naglagay kami ng iba't ibang sahog, toge, tinadtad na manok, at giniling na mani, saka ito binalot. Ito ang unang beses kong sumubok. Ang gulo ng pagkakagawa ko, ngunit tumawa si Elena at sinabing, lahat naman ay magulo sa unang beses. Tinulungan niya akong ayusin ito at pinalakas ang aking loob. Kahit na nahihirapan, tinapos ko ang paggawa ng lumpia. Nang kagatin ito ni Lily, nagliwanag ang kanyang mga mata at sinabing, si Mami ang gumawa nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng tagumpay na hindi ko mararanasan sa anumang restaurant. Ang aming mga aralin sa pagluluto ay naging 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Sinigang na baboy, bistek, tortang talong, unti-unting dumami ang aming menu at humusay ang aking pagluluto. Ang nakakatuwa, habang nagluluto, lumalim din ang aming pag-uusap ni Elena. Ikinuwento niya na sa Pilipinas, kapag kumakain ang pamilya, palaging may maraming putahe. Mahalaga sa amin na maging masagana at maayos ang hapagkainan, sabi niya. Sinabi ko na sa Inglaterra, hindi ganoon kakaraniwan ang kulturang iyon, kaya minsan nakakapagod para sa naghahanda. Pinag-usapan namin ang pagkakaiba ng aming mga kultura at dahan-dahan kaming nakahanap ng pagkakaintindihan. Nagsimula na rin akong maging bukas at ibahagi ang sarili kong kwento. Isang araw, maingat kong tinanong si Elena,
Sa tingin mo ba, dahil sa mga sangkap kaya mas maganang kumain si Lily ngayon o dahil sa kapaligiran? Nag-isip si Elena at sinabing, ang mga bata ay sensitibo sa kapaligiran. Nararamdaman din nila ang pagmamahal na inilalagay sa pagkain. Siguro ang katotohanang seryoso kang nag-aaral magluto ang nagpabago sa kanya. Nang marinig ko iyon, gumaan ang aking pakiramdam. Hindi lang gana sa pagkain ang bumalik. Ang isang hapagkain ng puno ng pagmamahal ang pinakamalaking aliw para kay Lily. Minsan, may isang school event kung saan kailangang magdala ng pagkain mula sa sariling bansa para ibahagi sa mga kaklase. Buong kumpiyansang sinabi ni Lily, magdadala ako ng lumpia. Noong una, nag-alangan ako, ngunit nang makita ko ang determinasyon sa mukha ni Lily, nagpasya kaming gumawa nito. Sa harap ng kanyang mga kaklase, buong pagmamalaking ipinakilala ni Lily ang lumpia. May ilang kaklase na pagkatapos tikman ay nagsabing, ang sarap nito at humanga sila. Nang umuwi si Lily, sinabi niya sa akin, Nay, sobrang proud po ako sa sarili ko ngayon. Hindi ko napigilang maluha. Dati, si Lily ay laging kulang sa kumpiyansa at takot magpakita sa harap ng tao. Ngayon, sa pamamagitan ng pagkaing Pilipino, naipapakita na niya ang kanyang sarili. Ang lutuing Pilipino ay hindi lang masarap na pagkain, nagbigay ito kay Lily ng tiwala sa sarili at pagkakakilanlan. Hindi namin namalayan nagbago na ang aming pang-araw-araw na buhay. Ang paghahanda ng ulam sa katapusan ng linggo at pagkain ng mainit na sabaw at kanin sa umaga ay naging bagong kaugalian. Natagpuan ko ang aking sarili na automatikong pumipili ng tokwa, kangkong at toyo sa palengke. Ang aming kusina ay laging may amoy ng bawang at sibuyas. Naging mas malusog si Lily. At bumalik na rin ang aking mga ngiti. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang maliit na pagkikita. Kamakailan, nag-iba na ang aking araw-araw na pakiramdam. Ang pagtayo sa kusina, pagtitimpla ng suka at toyo, paghihiwa ng gulay, at pagsasaing hindi na ito bago sa akin. Sa halip nagbibigay ito sa akin ng kapayapaan. Hindi na lang ito simpleng pagluluto, naging bahagi na ito ng aking buhay na nagbibigay ng malaking aliw. Lalo na kapag nakikita ko si Lily na sabik sa pagkain, ang kanyang reaksyon kapag naaamoy niya ang pagkain. Sa bawat pagkakataon mula sa kaibuturan ng aking puso, nagpapasalamat ako. Isang umaga, sinabi ni Lily na nanaginip siyang kumakain ng lumpia. Sabi niya, Nay, sa panaginip ko, 10 lumpia ang nakain ko. Ang sarap! Nang marinig ko iyon, naisip ko, nagbago na talaga siya. Ngunit ang masasayang sandali ay laging may kasamang hindi inaasahang anino. Nang araw na iyon, umuwi si Lily mula sa paaralan na may madilim na mukha. Pagkababa ng kanyang bag, sinabi niya, Nay, may narinig po akong kakaiba sa school ngayon. Maingat kong tinanong kung ano iyon. Nag-atubili si Lily bago nagpatuloy. May isang kaklase na nakakita sa ginawa mong lumpia at sinabing ang weird daw ng amoy. Tapos may nagsabi na sinabi daw ng nanay niya na hindi raw nila alam kung ano ang ginagamit sa pagkaing Pilipino. Nang marinig ko iyon, bumigat ang aking dibdib. Ang isip ko ay biglang naging komplikado. Hindi ko sinasadyang isipin ang mga pagkaing dinala ni Elena. May problema kaya sa kalinisan? Baka may allergy si Lily na hindi ko alam? Nagsimulang mag-alinlangan ang aking puso. Siguro masyado akong naging padalos-dalos sa pag-iisip na maganda ang pagkaing Pilipino. Sinimulan kong sisihin ang aking sarili. Nang gabing iyon, kahit nasa hapagkainan kami, iba ang pakiramdam. Maingat na kumakain si Lily, palaging tinitingnan ang aking mukha. Sinadya kong hindi gaanong magsalita. Lumipas ang ilang araw na ganoon. Kahit na kumakain pa rin kami, hindi nawala ang hindi magandang pakiramdam sa aking puso. Sa huli, nagpasya akong puntahan si Elena. Hindi ko alam kung bakit, pero nahirapan akong magsimula ng usapan. Ngunit nang makita ni Elena ang aking mukha, kusa siyang nagtanong, May problema ba? Parang malungkot si Lily nitong mga nakaraang araw. Nang marinig ko iyon, maingat kong sinabi ang mga bagay na naipon sa aking puso. Sabi ko, ilang araw na ang nakalipas may narinig si Lily sa paaralan na ikinalungkot niya. May isang bata na nagsabing kakaiba daw ang lumpia at ang nanay daw niya ay may sinabing hindi maganda tungkol sa pagkaing Pilipino. Biglang tumahimik. Hindi nagsalita si Elena, tumango lang habang nakikinig. Pagkatapos, sa isang mahinahong boses, sinabi niya, naiintindihan ko, nangyayari talaga ang mga ganyang bagay. Noong una akong dumating dito sa UK, kapag may dala akong baon na may bagoong, pinupo na rin na mabaho daw.
Ang reaksyon sa hindi pamilyar na kultura ay hindi laging masama, pero minsan nakakasakit talaga. Nang marinig ko ang sinabi ni Elena, gumaan ang aking pakiramdam. Nagpatuloy si Elena, ang mga pagkaing ibinibigay ko sa inyo ay pareho sa kinakain ng aming pamilya, inihanda ng may pag-iingat. Gumagamit lang ako ng magagandang sangkap at pinipili ko ang mga lasang magugustuhan ng mga bata. Kung mayroon kang alalahanin, nagpapasalamat ako na sinabi mo sa akin. Ang makapag-usap ng walang hindi pagkakaunawaan ay napakabuti. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, bumalik ako sa aking sarili. Naintindihan ko na maaaring magkaiba ang kultura, ngunit ang puso at katapatan ay pareho saan man. Ang pag-uusap na iyon ay nagpalapit pa sa aming dalawang pamilya. Ilang araw ang lumipas, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Paggising ni Lily, sinabi niya, "Nay, hindi po kumati ang braso ko kagabi. Hindi rin po ako nagkamot. Noong una, inakala kong nagkataon lang." Ngunit paglipas ng ilang araw, ang mga sintomas ng atopic dermatitis ay kapansin-pansing nabawasan. Ang tunog ng kanyang pag-ubo sa gabi ay unti-unting nawala. Ang dati niyang madalas na paghingal ay hindi na nangyayari. Nagsimula akong maghinala na baka dahil ito sa pagkain. Nitong mga nakaraang araw, halos puro lutuing Pilipino ang kinakain ni Lily. Ang mga pagkaing hindi masyadong maalat o matapang ang lasa ay tila hindi nagbibigay ng pasanin sa kanyang katawan. Kaya mas naging maingat ako sa pag-aayos ng kanyang dieta. Sa regular na check-up sa ospital, nagulat ang doktor. Sabi niya, gumanda ng husto ang kondisyon ng kanyang balat at stable na rin ang hika niya. May ginawa ba kayong espesyal? Ngumiti ako at sumagot. Binago lang po namin ang kanyang dieta. Nang gabing iyon, nagpatugtog si Lily ng tradisyonal na musikang Pilipino sa kanyang silid. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at pinanood siya. Kinuha ni Lily mula sa aparador ang isang manika na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan at habang naglalaro ay sinabi, "Nay, gusto ko rin pong pumunta sa Pilipinas balang araw. Gusto kong isuot ang magagandang damit na ganyan." Hindi ako nagsalita. Niyakap ko lang ng mahigpit ang aking anak. Kahit na dumaan kami sa takot, hindi pagkakaunawaan at pagdududa, lahat ng ito ay nalampasan namin sa pamamagitan ng katapatan at tiwala. Ito ang natutunan ko. Hindi na ako nag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng karanasang ito, mas lumalim ang aking pangunawa at paggalang sa Pilipinas at sa kulturang taglay ng aking kapitbahay. Higit sa paggaling ni Lily, ang pinakamahalaga ay ang pagiging mas bukas ng aking puso. Habang lumilipas ang mga araw, tuluyan ang nagbago ang aking buhay. Dati, ang schedule ng ospital at ang kalagayan ni Lily ang nagdidikta ng aking araw. Ngayon, ang pinoproblema ko ay kung anong menu ang ihahanda at anong bagong putahe ang susubukan. Ang aming refrigerator ay laging may tokwa, kangkong at adobo. Tuwing weekend, puno ang aming hapagkainan ng sinigang at ginisang upo. Tinatanggap na ni Lily ang lahat ng ito bilang natural na bahagi ng buhay. Ang pagtingin lang sa kanya ay nagpapasaya na sa akin. Isang araw ng tagsibol, pumunta kami ni Lily sa library. Nakahanap si Lily ng isang picture book tungkol sa Pilipinas sa children's section at naupo upang basahin ito. Nakaguhit sa libro ang mga batang nakasuot ng barot saya, isang pamilyang kumakain ng lechon tuwing Pasko at mga pagtatanghal ng tinikling. Bawat pahina ay nagpapangiti kay Lily. Sabi niya, "Nay, gusto ko po talagang pumunta sa Pilipinas." Lahat ng nakikita ko sa libro gusto kong subukan. Medyo nag-alangan ako, ngunit sa puso ko alam ko na ang sagot. Sa totoo lang, interesado rin ako sa bansang nagdulot ng ganito kalaking pagbabago. Gusto kong makita ito ng sarili kong mga mata at manatili doon pansamantala kasama si Lily para maramdaman ang kultura. Pauwi, unang nagsalita si Lily. "Nay, sa summer po, pwede ba tayong pumunta sa Pilipinas?" Ngumiti ako at sinabing, "Sige, sabay tayong pumunta sa bansang pareho nating minahal." Ang desisyong ito ay hindi lang isang simpleng plano sa paglalakbay. Ito ay naging isang mahalagang marka sa aming pagbabago bilang mag-ina. Ang naipon na pangunawa sa pagkain, kuryosidad sa kultura, at pagkakaibigan sa pamilya ni Elena ay nagbigay ng espesyal na kahulugan sa biyaheng ito. Nang sabihin ko ang plano kay Elena, masaya siyang nagsabi, "Mas masaya kung sabay tayong pupunta. Ako ang magiging tour guide ninyo." At ganoon nga, ang aming paglalakbay sa Pilipinas ay unti-unting naging totoo. Nag-book kami ng tiket, nagpasya kung saan pupunta. Bawat araw ay puno ng pananabik. Nag-drawing si Lily ng watawat ng Pilipinas at idinikit ito sa pader. Araw-araw, nagsasanay siya ng mga pagbati sa Tagalog. "Salamat po, masarap." Kahit maikli, puno ito ng katapatan.
Sa paaralan, naging usap-usapan din ang pagpunta ni Lily sa Pilipinas. Buong pagmamalaki niyang ibinahagi ang kanyang pagmamahal sa pagkain at kulturang Pilipino. Sabi niya, ang lumpia ay mukhang kakaiba nung una, pero ngayon, ito na ang paborito kong pagkain. Ang nanay ko mismo ang gumagawa nito. Isang araw bago kami umalis, habang naghahanda kami ng pagkain, bigla akong napaisip. Naalala ko noong unang beses kumatok si Elena at nag-abot ng pagkain. Tinanggap ko lang iyon dahil sa paggalang. Hindi ko inakala noon na babaguhin ng mga pagkaing iyon ang aming buhay. Naranasan ko mismo na ang pagkain ay kultura at ang kultura ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng puso ng isang tao. Ang paghahanda para sa biyahe kasama si Elena ay espesyal din. Pinag-usapan namin kung saang palengke kami pupunta sa Pilipinas, kung anong mga pagkain ang kakainin sa mga restaurant. Ibinahagi namin ang aming mga alaala at inaasahan. Sabi ni Elena, pagdating natin sa Maynila, may isang karinderya doon na paborito ko. Hindi mo malilimutan ang kanilang tapsilog. Ikinuwento niya ang kanyang pagkabata. At habang nakikinig, mas lumalalim ang aking pagmamahal sa Pilipinas. Ngayon, ang Pilipinas ay hindi lang isang bansang gusto ni Lily. Ito ay naging isang lugar kung saan nais kong ibuhos ang aking damdamin. Gabi bago ang biyahe, umupo ako sa tabi ng kama ni Lily at mahinang nagtanong, Lily, bakit mo gustong pumunta sa Pilipinas? Nagningning ang kanyang mga mata at sumagot, dahil ito po ang unang bagay na pareho nating nagustuhan ni Mommy. Kaya mas espesyal po ito. Nang marinig ko iyon, hindi ako nagsalita, niyakap ko lang nang mahigpit ang aking anak. Mula sa isang simpleng pagkain, ang maliit na pagbabago ay umabot sa ganito kalalim at kainit na damdamin. Puno ako ng pasasalamat. Sa sandaling dumating kami sa Pilipinas, sinalubong kami ng isang hangin na banyaga, ngunit pamilyar. Ang maluwag na Ninoy Aquino International Airport, ang ngibilis at maayos na trapiko, ang magiliw na mga karatula at malinis na kalsada, at higit sa lahat, ang mainit na ngiti ng mga tao ay lubos na nakaantig sa akin. Sa pangunguna ni Elena, ang unang lugar na aming binisita ay isang tradisyonal na palengke. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay nasa lahat ng dako. At sunod-sunod ang mga tindahang puno ng alaala ng pagkabata. Habang nakasuot ng inupahang Filipiniana si Lily para sa isang litrato, ang kanyang ngiti ay napakatamis. Habang pinapanood ko siya, hindi ko napigilang maiyak. Sa mga sumunod na araw sa Pilipinas, hindi kami pumunta sa mga sikat na tourist spots. Sa halip, hinanap namin ang mga lugar na hindi gaanong kilala, ngunit mas may katangian. Sabi ni Elena, bukod sa mga sikat na lugar, marami pang mga hiyas na nakatago sa Maynila. Ipinakilala niya ang kanyang mga lihim na paborito. Puno ng pananabik, sinimulan namin ni Lily ang aming paglalakbay. Ang una naming pinuntahan ay ang Intramuros. Hindi lang ito isang makasaysayang lugar. Ito ay isang kombinasyon ng kasaysayan, sining at kultura. Mayroong mga lumang simbahan, mga museo at mga kalesa na mangha si Lily. Sabi niya, wow, parang bumalik po tayo sa nakaraan. Ang kanyang maingat na paglapit sa isang kalesa ay nagpangiti sa akin. Ang makakita ng ganitong lugar sa gitna ng syudad ay nakakaantig. Naramdaman ko na ang Maynila ay isang lungsod na mas maalaga kaysa sa inaasahan ko. Sunod, pumunta kami sa mga maliliit na art gallery at cafe sa Cubao Expo. Bawat tindahan ay may sariling konsepto at kapaligiran. Nakahanap si Lily ng isang koleksyon ng mga comics na Pilipino at seryosong binasa ito. Ako naman ay umupo sa isang maliit na mesa sa isang sulok ng cafe, tahimik na umiinom ng Barako coffee. Sa labas, naririnig ko ang tunog ng mga sasakyan at ang ambon na tumatama sa bintana. Sa sandaling iyon, parang kinakausap ako ng Maynila. Pagkatapos pumunta kami sa isang food park sa may Maginhawa Street. Sa ilalim ng makukulay na ilaw, nakahilera ang iba't ibang food stalls. May mga nagpe-perform at mga talent show. Hawak ni Lily ang isang stick ng fishball, sumasabay sa ritmo ng musika. Kinuhanan ko ng litrato ang aking anak, pakiramdam ko ay parang nasa isang pelikula ang lahat. Masarap na street food, mga gawang kamay na hindi ko pa nakikita. At ang tanawin ng isang banyagang wika sa gitna ng lahat ng ito, nakaramdam ako ng hindi kapanipaniwalang kapayapaan at init. Pauwi, habang nakasakay sa MRT at tinatawid ang Maynila, sinabi ni Lily, Nay, parang panaginip po ang Maynila. Sa susunod, gusto kong mas matagal tayo kasama sina Tita Elena. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak at sumagot. Sa susunod, isang buwan tayong mananatili dito para mas maramdaman natin ang Pilipinas.
Ang biyaheng ito ay hindi lang tungkol sa paglilibot at pagkain. Ito ay isang pagharap sa iba't ibang mukha ng Pilipinas. Isang paglalakbay na nagpalalim sa aming pangunawa sa isa't isa. Sa eroplano pabalik habang nakatingin si Lily sa bintana, sinabi niya, "Nay, gusto ko pa pong bumalik sa Pilipinas. Nangako po tayo, babalik tayo ha?" Tumango ako at sinabi, "Oo, babalik tayo." Ang kwentong sinimulan natin ay magpapatuloy. Para sa akin ngayon, ang Pilipinas ay hindi na lang isang bansa na may ibang kultura. Ito ang simula ng pagbabago, isang lugar na nagturo sa akin magmahal at kung saan kami ng aking anak ay lumikha ng pinakamahalagang alaala. Pagbalik namin sa Inglaterra, naging mas masigla ang aming kusina. Linggo-linggo, gumagawa kami ng adobo, pansit at sinigang. Minsan, sinusubukan naming gumawa ng homemade na halo-halo o leche flan. Laging nasa tabi ko si Lily para tumulong habang sinasabi sa Tagalog, "Ang bango, masarap." Ang pinakamalaking sorpresa ay ang pagbabago ni Lily sa paaralan. Dati, tahimik lang siyang nakaupo sa isang sulok. Ngayon, masigla niyang ibinabahagi ang tungkol sa Pilipinas sa kanyang mga kaibigan at nagdadala ng mga meriendang gawa niya. Isang beses tumawag ang kanyang guro at sinabing, "Amy, alam mo ba? Naging mas confident si Lily. Ibang-iba na siya." Nang marinig ko iyon, muli akong napaiyak. Ako rin ay nagbago. Dati, isa lang akong full-time na ina na may maliit na mundo. Ngayon, nagsimula akong magdaos ng maliliit na cooking class sa community center. Tinuturuan ng ibang mga ina na magluto ng simpleng lutuing Pilipino. Sa una, 3-4 lang ang dumadalo. Ngayon, mahigit 10 na ang nagpapalista. Lahat sila ay interesado sa mga kakaibang lutuin. Minsan pagkatapos ng klase, sinabi sa akin ng isang inang Ingles, "Amy, salamat sa pagpapakilala mo sa Pilipinas." Hindi ko inakalang maglalakbay ako sa Asia, pero ngayon, nagpaplano na ako. Sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi lang ako nagtuturo magluto, nagtatayo ako ng tulay sa pagitan ng mga kultura. Ang pagkakaibigan namin ni Elena ay mas lumalim. Ngayon, hindi lang pagkain ang aming ibinabahagi. Ipinagdiriwang namin ang mga pista ng magkasama. Noong nakaraang Pasko, nag-Noche Buena kami sa aming bakuran, kumain ng hamon at queso de bola at nagkantahan. Ang aking asawa, na noong una ay hindi sanay sa mga pagbabago, ay dahan-dahang natanggap ang lahat nang makita niyang masaya kami ni Lily. Isang araw, umuwi siya mula sa trabaho at naamoy ang kaldereta mula sa kusina. Sabi niya, "Ang bango niyan." Ngayon, inaabangan na niya ang aming Filipino Food Weekend. Patuloy na gumaganda ang kalusugan ni Lily. Sabi ng doktor, kontrolado na ang kanyang hika at halos hindi na makita ang kanyang eczema. Tumaas ang kanyang timbang at nahabol na niya ang taas na mga kaedad niya. Sa tuwing nagpapa-check up kami, laging tanong ng doktor, "Ano ba talaga ang ginawa ninyo?" Palagi kong sinasabi, binago namin ang dieta at higit sa lahat ang pananaw. Natagpuan na rin ni Lily ang kanyang interes. Nagsimula siyang mag-aral ng Tagalog. Sabi niya, "Nay, kapag magaling na po ako mag-Tagalog, ako na po ang o-order kapag nasa Pilipinas tayo." Ang kwarto niya ay puno ng mga litrato at postcard mula sa Maynila. Isang araw, tinanong ako ni Lily, "Nay, paano po kaya kung hindi dumating si Tita Elena sa bahay natin noon?" Nag-isip ako at sinabi, "Siguro problema pa rin natin ang pagkain. Siguro hindi pa rin maganda ang kalusugan mo. At siguro hindi natin malalaman na may ganito kagandang kultura sa mundo." Ngayong tag-araw, plano naming bumalik sa Pilipinas 1 buwan na ngayon. Inayos na ni Elena ang aming tutuluyan sa isang maliit na apartment sa Maynila. Si Lily ay excited na nagbibilang ng mga araw. Gumawa siya ng mahabang listahan ng mga lugar na gusto niyang puntahan at mga pagkain gusto niyang kainin. Nagsimula na rin akong mag-aral ng simpleng Tagalog. Ang mga tao sa aming komunidad ay alam na ang aming kwento. May ilan na interesado at nagtatanong tungkol sa lutuing Pilipino. May ilan pa rin na may pag-aalinlangan, ngunit hindi ko na iniintindi ang iniisip ng iba. Alam kong mabuti ito para sa amin. Nakita ko ang pagbabago sa aking anak, naramdaman ko ang yaman ng buhay. Sapat na iyon. Ngayon, kapag iniisip ko ang lahat, ang buong proseso ng pagbabago ay parang isang mahiwagang paglalakbay, mula sa pagtanggi, sa pagtanggap, sa pagmamahal, hanggang sa pagbabahagi. Marami akong natutunan, hindi lang sa pagluluto, kundi sa paggalang at pagiging bukas sa pagkakaiba. Ngayong umaga, ang unang sinabi ni Lily paggising ay, "Nay, ano po ang kakainin natin ngayon?" Ngumiti ako at nagtanong, "Ano ang gusto mong kainin?" Nag-isip siya at sinabi, "Gusto ko po ng sinangag na may itlog at pritong isda."
Kung nangyari ang pag-uusap na ito 5 taon na ang nakalipas, imposible. Pero ngayon, ito ang aming pinakapangkaraniwan at pinakamasayang sandali. Nagsimula akong maghanda ng almusal. Ang kusina ay napuno ng amoy ng bawang at isda. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana. Bigla kong naramdaman na ang lahat ay napakaganda. Ang bahay na ito ay puno ng tawanan, puno ng bango at puno ng pag-ibig. Pumasok si Lily sa kusina, tumingkayad para panoorin akong magluto. Sabi niya, "Nay, alam mo po ba? Sinabi ko sa kaklase ko na ang nanay ko ang pinakamagaling na kusinero sa buong mundo." Hinaplos ko ang kanyang ulo at sinabi, "Anak, natuto lang si Mami na magluto ng may puso." Umiling siya at sinabi, "Hindi po, dahil handa kang magbago para sa akin. Handa kang matuto ng mga bagong bagay." Muli akong napaluha sa sinabi niya. Oo, ang simula ng lahat ng ito ay pag-ibig. Sa susunod na linggo, pupunta na kami ulit sa Pilipinas. Plano naming pumunta sa Timog ngayon. Sabi ni Elena, mas marami pang tradisyonal na palengke at pagkain doon. Handa na si Lily, dala ang kanyang notebook para isulat ang bawat pagkaing matitikman niya. Alam kong hindi ito ang huling beses na pupunta kami sa Pilipinas. Naging bahagi na ito ng aming buhay. Hindi lang ito isang lugar, kundi isang pakiramdam, isang koneksyon, isang lakas na nagpabuti sa amin. Minsan iniisip ko, kung maibabalik ko ang panahon sa araw na unang kumatok si Elena, ano ang sasabihin ko sa aking sarili? Siguro sasabihin ko, buksan mo ang pinto, tanggapin mo ang lalagyan na iyon dahil babaguhin ito ang buhay mo. Pagkatapos kumain ng almusal, pinunasan ni Lily ang kanyang bibig at sinabi, "Nay, salamat po." Tanong ko, para saan? Tumingin siya sa akin ng seryoso at sinabi, "Salamat po sa pagpapakilala sa akin sa Pilipinas. Salamat po sa pagsama sa akin sa pagbabago." Niyakap ko siya at sinabi, "Dapat si Mami ang magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagiging bukas mo. Salamat sa pagtuturo kay Mami ng napakaraming bagay." Ang sikat ng araw sa labas ay lalong nagliwanag. Nagsimula na ang bagong araw. Alam kong magiging maganda ang araw na ito dahil mayroon kami ng isa't isa, may pag-ibig at may mga lasa at init na galing sa Pilipinas. Ang kwentong ito ay nagpapatuloy at hindi na ako makapaghintay na makita kung anong magagandang bagay ang susunod na mangyayari. Isang baon mula sa Pilipinas ang nagbago ng aming buhay. Ngunit higit sa lahat, itinuro nito sa amin na hangga't handa tayong buksan ang ating mga puso, ang mundo ay magiging mas malawak, mas maganda at mas puno ng posibilidad. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa Pilipinas at ang mensaheng nais kong ipasa